Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kapwa kong OFW, kumusta naman kayo dyan at kumusta ang ating selebrasyon sa Valentine's Day? Ayan, dito sa Saudi Arabia hindi man namin mararamdaman at sana sa inyo ay nararamdaman nyo ang araw ng mga puso. Ito yung pagmamahalan, pagpapatawad at kung ano pa. So pag-usapan natin ano ba yung buhay dito sa Saudi Arabia. Ayan, sa mga nagbabalak at sa mga gusto pang pupunta sa ibang bansa ay ito lang yung aking sariling opinion at experience base na rin dahil sa matagal na rin ako dito sa ibang bansa. So ano ba dapat ang gagawin ng isang nangarap o nagbabalak pa lang na mag-abroad? Unang-una talaga dito napakahirap bilang isang OFW. Dito sa aming sitwasyon bilang isang OFW, lalong-lalo na ito sa bansang ito, sa Saudi Arabia, napakalimitado lang yung galaw mo. Yung kapag nandito ka, trabaho, bahay lang. Tapos yung sa trabaho mo ay iba-ibang lahi, iba't ibang adjustment na kailangan natin at pasensya talaga, mahabang pasensya ang kailangan mong baunin bago ka pumunta sa iba't ibang bansa. Kasi yun talaga ang magdadala sa iyo para tumagal ka sa pangingibang bansa at panalangin lang sa Diyos ang kailangan mo dito. Dahil bawal dito ang mahina ang loob. Bawal dito yung mga taong madali sumuko. Dahil dito mo mararanasan lahat ng mga hindi mo pa nararanasan sa Pilipinas. Pagdating naman sa trabaho, magkaiba-iba rin ang ugali, lalong-lalo na nga dito sa Saudi Arabia. Iba-iba namang nationality ang makasama mo sa trabaho, kaya iba-ibang ugali. So makikisama ka. Hindi pwede dito ang maiksi lang pasensya, kasi talaga dito matibayan. So kailangan tibayan mo yung loob mo habang nandito ka. At kung namimiss mo yung pamilya mo dahil bihira na lang kinakausap ka o kung ano pa, hindi ka sanay na mawalay sila ng ganung katagal, wag mo na isipin, wag mo nang pangarapin pa na makapagpunta ka sa ibang bansa, kasi iba pa rin talaga yung kapag nakatungtong kayo dito sa ibang bansa, iba pa rin yung pakiramdam na kasama mo yung pamilya mo, yung mga anak mo, iba pa rin. So dito talaga kung may pangarap ka, kayang mong isakripisyo lahat. Kung may mga pangarap ka at mayroon kayong pangarap ng inyong pamilya na maiahon o ano pa man yung mga pangarap mo sa buhay, kailangan mo pagsakripisyohan at pagtiitiisan dito sa ibang bansa. Ayan, isusugal mo ang lahat. Kaya minsan nakakalungkot lang yung pagsugal natin at nababaliwala lang sa Pilipinas. Yun ang pinakamasakit. Hindi natin deserve para walang mangyari sa ating mga pinagpaguran, sa ating mga sinasakripisyo, ay hindi natin deserve bilang isang OFW. Pero kalimitan talaga, karamihan lang talaga sa mga nag-OFW ay nauwi sa wala. Dahil nga doon sa Pilipinas ay binabaliwala lang nila ang ating mga sinasakripisyo, yung ating mga pagpupursigi pangarap ay hindi man lang nila. Di naman tayo inaalalayan at tinutulungan nga na maabot natin yung ating mga pangarap. Sa mga nandyan at nag-regular lang kayo sa Pilipinas, ang maganda lang siguro dyan is magtulungan kayo mag-asawa. O kung ikaw lang sa pamilya mo, mag-isip kayo ng negosyo, kung ano yung pagkakakitaan, hindi lang ikaw lang yung inaasahan ng pamilya. Kailangan tulungan ka ng pamilya para hindi ka masyadong stress, pressure na bakit ikaw lang yung inaasahan ng pamilya mo. Yun lang naman ang bukod tangid dyan, kasi ang Pilipinas naman maraming pera yan Sa tingin ko, yun nga lang bakit kami hindi umuwi? Kasi nga nakikita namin kapag umuwi din naman kami, hindi na kami nasasanay dahil nasanay na nga rin kami nandito. So yun siguro ang isa pinakakadahilan, at nakita din namin kung ano yung sitwasyon na nangyari sa aming mga pinagpaguran. Wala rin na mawala rin, nababaliwala lang din lahat. Kaya minsan naisip na lang namin dito na lang kami, dahil wala rin naman nangyayari sa Pilipinas kapag umuwi kami. Problema lang din ang ibibigay. Instead na makapagpahinga kami, hindi rin kami makapagpahinga, at problema lang din ang binibigay ng pamilya. Masakit man, pero yun ang katotohanan sa lahat ng mga kapwa kong OFW.
na instead na makapagpahinga, namumblema kasi kaliwat kanan ang gastusin, kaliwat kanan ang hinanaing, hindi ka makapagpahinga ng maayos dahil ikaw yung sinasandalan. Instead na ikaw yung maglalambing sa kanila kasi ang tagal mo nang nawala, wala rin, stress lang ang inabot mo at gusto mo nang bumalik sa ibang bansa ulit para makapagpahinga ka dito at magiging peaceful yung pag-iisip. So sa mga nagbabalak, pag-isipan nyo ng maigi, ilang beses yung pag-usapan, ilang beses yung pag-iisipan ang mga desisyon nyo sa buhay kasi isang hakbang lang, isang pagkakamali lang, lahat yan masisira. Kung regular naman kayo yun, pagtsatsagaan nyo na lang, kailangan nyo talaga dumiskarte. Ang buhay ngayon, kailangan natin diskarte. So yun lang guys, kung meron pa kayong mga katanungan patungkol dito sa ibang bansa, mag-comment lang kayo guys at ating pag-uusapan at bigyan ng opinion. Ayan, willing naman ako magbasa sa inyong mga komento, ayan, sa inyong mga suggestion kung ano pa dapat natin pag-usapan dito sa YouTube channel na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel na Padajon Vlogs. Ayan, mag-like at mag-comment lang kayo guys about video na inyo nang napapanood. Maraming salamat sa inyong support at pagmamahal dito sa ating YouTube channel. Ayan, God bless Luzon, Visayas at Mindanao at mga kapwa kong OFW. Dobling ingat lang po dito sa ibang bansa, saan man kayo. Ayan, maraming salamat. God bless. Bye-bye.